So Genesis 32:24 to 26, ang sabi po rito, and Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint, as he wrestled with him. 26, and he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. Basbasa ng Diyos ang kanyang salita, pwede na tayong maupo. Amen? So, ang kwento ay patungkol po kay Jacob. Naituro ko na itong patungkol kay Jacob nung una pa man, nung mga nakaraang panahon, ngunit may bagong mensahe po ang Diyos po ngayon. Okay? Ang kwento ay si Jacob ay nakipag-wrestling. Sabi po diyan, nakipag-wrestling po siya sa isang tao. At nung hindi niya binibitawan po yung isang tao. Dahil yung sa kanyang pakikipag-wrestling, yung tao, sabi po diyan, wrestled with a man. So yung tao, tinatch yung balakang po ni Jacob at nalinsag. Na dislocate po yung balakang po ni Jacob. At ang sabi ni Jacob, and he said, let me go, for the day breaketh. Sabi ng lalaki. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. Hindi kita bibitawan. Kahit nalinsag na yung balakang niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpala. Ang title po ng pag-aaralan po natin ay Wrestling for Blessing. Okay, Wrestling for Blessing. Ito yung pinaka-familiar na kwento kapag iniisip mo yung wrestling for blessing, pakikipagbugno para sa pagpapala. Ang unang papasok po sa atin ay si Jacob. Okay, yan ang kwento po ni Jacob kasi nakipagbugno po siya. Okay, later on pinalitan ng kanyang pangalan. Pero sa totoo, sabi niya, I have seen God face to face. Kala niya Diyos sa kanya siya nakipagbugno, pero ang totoo sa isang anghel po siya nakipagbugno. Kaya lang, ang pakikipagbugno po ni Jacob ay sumisimbolo po sa bawat isa sa atin na dapat kapag gusto po natin ng pagpapala, makipagbugno po tayo. We wrestled for it. Kailangan, kahit na gaano man kahirap, hindi natin bibitawan ang Diyos hanggat hindi po tayo pinagpapala. So Hosea chapter 12 verse 4 ay mababasa po natin po ang ganito. He had power over the angels and prevailed. He wept and made supplications unto him. So sabi po diyan, sino po yung he diyan? Si Jacob po yan. He had power over the angels. Sa anghel po siya nakikipag-wrestling. Pero ang buong akala po ni Jacob sa Diyos po siya nakikipag-wrestling. Siguro yung anghel, talagang iba yung kanyang itsura. Amen? Sa panahon po noon, kapag iba sa itsura po ng tao, kinukonsider po nilang Diyos. So, sa buong pag-aakala niya, Diyos po yun. Pero sinasabi po ng Hosea 12:4, anghel po yun. Kaya sabi po diyan, hindi po nanaig yung anghel. Amen? Kahit nalingsag, hindi niya binibitawan. Sabi po diyan, he wept and made supplication. Siya ay umiyak, hindi, pagpalain mo ako. Humingi siya. Sinabi niya yung kanyang hinihiling. Amen? At hanggang binitawan po siya ni Jacob nung pinagpala na po siya. He wept and made supplication. Ano ba meaning po ng supplication? This is sa wikang Hebrew, rooted in words meaning to be in want or lack. It signifies heartfelt petition. It represents the cry, I am missing something and desperately need you to supply me. Whether that is physical healing, financial provision, or spiritual strength. So ito po ay pag-iyak ng pangangailangan mo. You desperately need. What do you desperately need? Iniiyak mo ito. Amen? So yun po yung meaning po ng supplication. To wrestle in the Bible means an intense active struggle. Physically, mentally, or spiritually, to grasp a blessing, pursue truth, or endure hardships while trusting in God. Pag uunawahin natin, nandun po yung word na struggle, active struggle, kailangan talaga ng physical effort. Kailangan pagtatrabahuan mo, ipapanalangin mo.
nandun po yung mental struggle, spiritual struggle, para daw to grasp for a blessing, para magkaroon ka ng pagpapala, to pursue truth, para malaman mo yung katotohanan. Amen? At hindi ka mag-give up habang nagtitiwala ka sa Panginoong Diyos. Pero sino ba si Jacob? Kilalanin muna po natin po si Jacob. Si Jacob ay ang nakababatang kambal na anak ni Isaac at sa Rebekah. Si Isaac ay anak po ni Abraham, kaya apo po siya ni Abraham at naka si Sarah. Okay? Ang kakambal po ni Jacob ay si Esau. Kadalas sinasabi ko Esau, hindi ko alam kung anong tamang pronunciation po dyan. At siya, si Esau po, yung talagang panganay, bagamat kambal po sila, ang unang lumabas sa tiyan po ni Rebekah ay si Esau. Okay? Pero nasa si pinapupunan pa lamang sa tiyan po si Jacob at saka si Esau. Si Jacob po ay nakakapit na po sa paanan po ni Esau. Kaya pinangalanan tuloy siyang Jacob. Sabi po sa meaning po ng Jacob sa wikang Hebrew, he was named Jacob o Jacob because it means heel catcher, supplanter, leg puller, or he who follows upon the heels of one. Masama ang nakadikit sa pangalang Jacob. Kasi siya ang pangalang Jacob, ayaw niya na paunahan. Gusto niya siya yung unang lumabas, kaya nakahawak po siya sa sakong po ni Esau. Masama din ang idinidikit sa pangalang Jacob kasi si Jacob dinaya ang kanyang kapatid po na si Esau. Okay? Sa madaling salita, nung tumanda na po sila, dahil si Esau, yung unang anak o si Esau, yung unang anak, nasa kanyang pribilehiyo yung pagiging panganay. Ang tawag po dyan ay Bikora, birthright. Bikora, na yung panganay, pagiging panganay na anak, siya yung magmamana ng double portion ng pag-aari ng kanyang tatay. So hindi isang portion lamang, ngunit double portion. Yung decision, yung pangunguna, yung pag-ahari, pamamahala sa pamilya, yung panganay ang magmamana. Pero ginawa ni Jacob, kasi nga, ang akala niya, ang pagpapala ay material. At katulad sa maraming Kristiyano, na ang akala ay material, hindi pa naman niya nakikilala ang Diyos po noon. Hindi pa niya namimit ang Diyos. Kaya ang pangalan niya ay Jacob. Dinaya niya yung kanyang kapatid. Amen? Kasagwat yung kanyang nanay, na si Rebekah, nag-disguise po sila, kasi si Esau ay mangangaso. Nagdahahan po siya ng hunter po siya, ng hayop. Habang wala po si Esau, pinagsamantalahan niya yung kahinaan ng kanyang tatay kasi bulag na po si Isaac. Bulag na po si Isaac sa panahon po na ito. At gusto ni Jacob na makuha yung pagpapala, yung blessings na magmumula po kay Isaac. Nasusundan niyo po ba? Gusto niyang makuha. Kaya nagbalahibo siya ng balahibong parang may balahibo. Parang si Esau po kasi ay balbon. So nilagay din niya, parang may balahibo. At dahil mangangaso, si Esau, naglagay din siya ng amoy na katulad din ni Esau. Parang pag naamoy siya ni Isaac, bagamat bulag po siya, iisipin ni Isaac, aba si Jacob to. At gayon nga po yung nangyari. Nung kanyang hinaplos, yung braso po ni Jacob, abay balbon. At nung kanyang maamoy, abay amoy ni Esau. Pero ang totoo, siya po ay si Jacob. At binasbasan po si Jacob. Amen? Yung batas po ng birthright ay nakasulat po sa Deuteronomy 21 verse 17. Okay? Kaya dito, kinapuutan po ni Esau si Jacob at pinagbalakang patayin. Pinagbalakang na patayin po si Jacob ni Esau. Ngayon, sa pag-aakala niya na ang pagpapala ay material blessings, maraming nawala po kay Jacob. Kasi nako-concentrate lamang siya
sa material blessing. Nung pinagbalaka na ni Esau na patayin po siya, tumakas po si Jacob at pumunta sa kanyang uncle na si Laban. Nagpakalayo-layo niya siya. So anong unang nawala po kay Jacob? Ang kapayapaan. Nawala yung kapayapaan sa kanya. Pangalawang nawala po kay Jacob, iniwan niya yung kanyang bayan. Dahil papatayin siya ni Esau. Pangatlong nawala po kay Jacob, ang relasyon nilang magkapatid na maganda. Dahil lang sa pagnanais na magkaroon ng pagpapala na material, nawala lahat po ng ito. Naunawaan po ba natin? At maging mga Pilipino, alam na po natin yan. At maraming tao na pagdating sa mana, pinagpapatayan ng mga magkakapatid ang mana na nagmumula sa kanilang mga tatay. Iniisip nila, kapag sila'y may material, abundance, pinagpala po sila ng Diyos. At maraming tao, may kilala pa nga ako, narinig ko kwento ni Pastora, umaattend sa church, babae. Kilala mo ba, Pastora? Kasama niya sa fellowship. Pinapatay niya ang kanyang mga kapatid dahil lang sa mana. Dahil ang tao tumitingin sa material things. Akala niya pag mayaman siya, pinagpala na siya pag marami siyang material things. Pero sa Biblia, mamaya papakita ko sa inyo, pag sinabing pinagpala, hindi po nangangahulugang material things. Hindi lang nangangahulugang material things. Genesis 27 verse 41, at kinapahutan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na ibinasbas sa kanya ng kanyang ama, at sinabi ni Esau sa sarili, malapit na ang araw ng pagluluksa sa aking ama. Kung magkagayoy, papatayin ko si Jacob, aking kapatid. Bakit niya papatayin? Dinaya siya eh. Amen? Pareha sila ng mentality. Kinuha mo yung material things eh. Mamanahin ko, kinuha mo eh. Material things. Tanong, nakuha ba ni Jacob yung mana na magmumula sa kanyang tatay? Hindi rin eh. Kasi tumakbo siya. Hindi rin niya nakuha. Ang dami nang nawala sa kanya. Useless yung kanyang ginawa. Kaya namalaman ni Jacob na gusto siyang patayin ni Esau, tumakas siya, pumunta sa malayong lugar, nagtrabaho sa kapatid ng kanyang nanay. At marami pang nangyari sa kanya na kamalasan. Dinaya siya ng makadalawang beses. Nilaban na kanyang uncle. Nagtrabaho siya ng 7 years kasi may gusto siyang kunin. Pero dinaya siya another 7 years. Yung ginawa niya, bumalik sa kanya kasi nandaya siya. Yung pandaraya na ginawa niya, bumalik din sa kanya. Yung tukso ni Satanas kay Jesus Christ. Anong una at pangalawa niyang tukso kay Jesus Christ? Una niyang tukso, tiyan. Make the stone into bread. Tiyan. Sabi ni Jesus Christ, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Busog ka nga, pero patay naman ang kaluluwa mo. Pangalawang tukso niya, pinakita niya ang kayamanan ng mundo. Pinakita niya kay Jesus Christ. Anong sabi ni Jesus Christ? Sabi ni Satanas, ibibigay ko ang kayamanan ng mundo. Hindi po pinangalagaan ni Jesus Christ ang kayamanan ng mundo. Sabi ni Jesus Christ, you shall serve the Lord your God only. Kasi ang kayamanan ay pwedeng paglingkuran. Kung siya yung sinusunod mo, pinaglilingkuran mo yung kayamanan ng mundong ito. At marami tayong Bible verse dyan mamaya. Amen? So napakaraming tao nakapokus po sa material na pagpapala. At sa tingin nila, kung marami silang pera, pag-aari, ay tunay na pinagpala sila ng Diyos. Tunay na anak sila ng Diyos. Kung ito ang basihan ng pagpapala, di, yung mga bansa na hindi naniniwala sa Diyos, pinagpala sila kaysa sa Pilipinas.
Ano ba yung mga bansang yan? Okay? Bawa, ang United States, 32.38 trillion. Bagamat predominantly Christian. Okay? Pero yung China, hindi naman Christian yan eh. Sila ay Buddhism, Taoism, Confucianism. Pero mayaman po sila, 20.85 trillion dollars. Saka economy pa lang yan. Hindi pa sinasama yung natural resources. Amen? Sa Germany, okay, predominantly Christian, 5.45 trillion. Sa India at saka sa Japan, Hinduism, for India, Shinto. For Japan, kung yan ang basihan, abay, higit na mas pinagpala ito. Kung ang basihan ng pagpapala ay material things, pinagpala sila, hindi naman sila naniniwala kay Jesus Christ. Naunawa natin, pinagpala yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kung basihan ay material things, may mga helicopter pa nga eh. May jet pa nga eh. Pinagpala sila. Kaya yung tao habang halos sila sambahin. Pag mayaman, ako na lang tagabuhat ng malita mo. Para silang Diyos. Tingin nila pinagpala. Pero anong sabi ng Diyos? Revelations 3:17. You say I am rich, I have become wealthy, I don't need anything. You don't realize, sabi ng Diyos, that you are miserable, pitiful, kahabag-habag, poor, pobre, blind, bulag, naked, hubad. Yun ang sabi ng Diyos. Sinasabi mo, mayaman ka. Sinasabi mo, hindi ka na nangangailangan. Pati Diyos, hindi mo kailangan. Pero sabi ng Diyos, hindi mo natatanto. Ikaw ay miserable yung buhay mo, kahabag-habag ka. Ikaw ay kahabag-habag. Ikaw ay mahirap. Ikaw ay bulag. Ikaw ay hubad. Bakit? Wala sa iyo ang Diyos. Ang tunay na buhay ay nasa Diyos. John 10:10, I have come to give you life and life abundantly, sabi ni Jesus Christ. Amen. 1 Timothy 6:17-19, sabi ng Biblia, ang mayayaman sa sanlibutan ito. Tingnan nyo ha, bakit ko in-underline sanlibutan ito? Kasi may kayamanan sa langit at may kayamanan sa sanlibutan ito. Totoo po yun. Kaya lang, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbigay sa atin ng sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Nang sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating. Ano yung panahon darating? Amen? Sa Diyos. Dadating po si Jesus Christ. Doon po sa alapaha, pag namatay po tayo, pupunta po tayo sa langit, panahon darating. Upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. May tunay na buhay. This is just a temporary life. We are just passing through. Maiksi lang ang buhay. Sabi ng Biblia, at the age of 70, kapag lumampas ka, bonus mo na lamang yon. Sabi po ni Haring Solomon, the richest man that ever lived on earth. Anong kwenta ng kayamanan? Vanity of all vanities. At ang sabi ni Haring Solomon, sinong nakakaalam ng pag-iiwanan mo ng iyong kayamanan ay marunong mamahala. Malay mo, lulustayin po ang lahat. Ano ba ang pagpapalang tunay na sinasabi ng Biblia? Okay. 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Okay, so mga minamahal, ang aking lubos na panalangin ay kayo'y mapagpala sa iyong mga katawan at sa iyong mga kaluluwa. Bakit hindi sinabi yung material? Bakit
hindi sinabi ang material na pagpapala. Dalawa lang ang sinabi, physical, as thy soul prospereth, your health, as thy soul prospereth. Yung katawan at yung kaluluwa mo ang mapagpala. Bakit dalawa lang? Bakit di sinabi yung material? Kasi hindi alam ng marami na kapag sila'y walang sakit, pinoproteksyonan sila ng Diyos, nakakapagtrabaho sila, ang Diyos ang nagbibigay ng makalakas na pangangatawan, pinagpala na sila. Kapag ikaw ay may katawan na healthy, fit to work, susunod na lang yon. At kapag ikaw pinagpala po sa iyong kaluluwa, susunod na lang din. Susunod na po ang lahat. Susunod na, kapag pinagpala ka ng iyong kaluluwa, magkakaroon ka ng emotional blessings. Magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng joy, magkakaroon ka ng fruit of the Holy Spirit. Ang daming mayayaman, wala silang kapayapaan. Hinahanap nila yung kapayapaan, pupunta pa sila ng Japan. May kilala akong artista, pumunta pa ng Amerika, hanapin daw yung kanyang sarili. Sino yun? Yaman-yaman naman ha. Bakit hahanapin niya? Bakit nawawala ba yung sarili niya? Tayo nandito lang, kitang-kita natin, ramdam na ramdam natin yung Espiritu ng Diyos. Hindi na tayo kailangan pumunta ng Amerika. Amen? Alam natin, we are Christian. Jesus Christ is in us. We are blessed. Nakuha ninyo? Kapag may wisdom ka, God will give you wisdom to acquire wealth. Susunod na lang yon. Kaya seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Susunod na lang, added na lang pala eh. Nakuha po ninyo? Kaya dalawa lang, heart and soul. Kaya panalangin natin, huwag tayong manalangin, Lord, bigyan mo ako ng kotse, susunod na lang yon. Bigyan mo ako ng palasyo, susunod na lang yon. Panalangin natin, Lord, bigyan mo ako ng magandang katawan. Pagpalain mo yung aking kaluluwa, baguhin mo ako at makasunod sa iyo, Panginoon. Susunod na lang po lahat po yun. Amen? Yaong wala kang mabigat na karamdaman at pinoproteksyonan ka ng Diyos sa mga disgrasya, hindi ba't pinagpala ka? Hindi nakikitang pagpapala ng maraming Kristiyano. Ito, kay si Abraham, pinagpala si Abraham ng mahabang buhay. Kaya tayo, maraming kamatayan, disgrasya, ang pinagdaanan, ngunit buhay pa rin tayo kasi pinagpala tayo ng Diyos para magampanan po natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. So may tanong, yung bang masamang tao, Pastor Alex, masamang tao, na mahaba ang buhay, pinagpala ba siya? Ha? Mahaba buhay, masamang tao, pinagpala din. Pinagpala. Bakit siya pinagpala? 2 Peter 3:9, hindi ko na sinulat po dyan. Ang Diyos ay hindi mapagpapahinuhod, ngunit siya ay naghihintay na yung mga tao ay mapunta sa pagsisisi. Kaya mahaba ang kanilang buhay. At sa Romans, chapter 2, verse 4, or are you unaware of His rich kindness, forbearance, and patience, that is God's kindness, that is leading you to repent? Kaya ka pinagpapala, kaya ka may buhay, nililigtas ka sa siguradong disgrasya at kamatayan. Hindi mo pa binibigay yung buhay mo sa Diyos dahil gusto niya na magsisi ka sa iyong kasalanan at makapaglingkod sa Diyos. Ang ibig sabihin po ng pagsisisi, paulit-ulit ko pong sinasabi, dati ang sarili mo lang ang sinusunod mo, ang mundo ang sinusunod mo, ang kasabihan ng taong sinusunod mo, decision na, Lord, ikaw na ang susundin ko. Yung mga turo mo na lang yung susundin ko, yung kaisipan mo na lang yung susundin ko, yung kalooban mo na lang yung susundin ko at hindi ako. Yan ang repentance. May tinatawag po na spiritual blessing. Ito po yon, na tayo po ay pinagpala na. Dalawa yung pagpapala, physical and spiritual. Okay?
So, saan ba tayo pinagpala sa spiritual? Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who have blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Sabi po dyan, all spiritual blessings, pinagpala na daw po tayo. Hindi some, hindi 1/3, all spiritual blessings. Ano po ba ang spiritual blessings na ito na binabanggit ng Ephesians chapter 1? Okay, ito po yun. Puro Ephesians 1, pababa po yan. Pataas. Number 1, tayo'y pinili bago pa nang itatag ang sanglibutan. Ano pa? Tayo'y kinukop bilang mga anak sa pananampalataya sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Ephesians 1:5. Christ. Number 3, tayo'y tinanggap sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. We belong to the family of God. Are we not blessed? Before we belong to the family of the devil. Lahat ng nananalaytay sa ating kaisipan, sa ating puso ay pawang kasamaan. Now we belong to the family of God. Number 4, tayo ay natubos at napatawad sa ating mga kasalanan. When you accepted our Lord Jesus Christ, you have asked forgiveness. Sabi ng Panginoon Diyos, binura niya lahat ng kasalanan mo. Amen. Dapat tayo yung magbayad ng kasalanan. Tayo yung nagkasala, siya yung nagbayad. Nakuha po ninyo, napatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ano pa? Pinasagana sa karunungan at katalinuhan na mula sa Diyos, Ephesians 1:8. Alam natin ang kalooban ng Diyos. Sino ba naman po tayo? Alam natin yung malalim na panukala ng Diyos. Alam natin at kilala po natin yung iisang Diyos. Sino pa? Ipinakilala ang hiwaga ng kanyang kalooban. The mystery of godliness is revealed to us. The mystery of God is revealed to us. Alam natin. Ano pa? Ginawang tagapagmana ng kaharian ng langit. Sabi mo sa katabi mo, tagapagmana ka pala. Tapos malungkot ka, tagapagmana po tayo ng langit. Hindi tayo tagapagmana ng imperno, tagapagmana po tayo po ng langit. At na lastly, tayo'y tinatakan ng kanyang Espiritu Santo. Kaya every Sunday we speak in tongues. We feel the presence of God. Who are we? We are just a dust. Marumi po tayo, but we feel the presence of God. Ngayon nga, you feel the presence of God. I feel the presence of God. Do you feel the presence of God? Amen? Sino ba naman tayo? O di, tayo ba pinagpala o hindi? Higit na pinagpala.